Bigyan natin natin si Sir Neil Ramos na tempo. Sir Neil. There you go. Kami sa likod. Ganun ako, sir. Ang question ko po sa ating creatives, particularly financial artists, and sa Piazza, yung kanyang co-writer dito, at saka ang ating director, si Steve Gulay. Gusto ko lang malaman kung sana kung paano yung konsepto at yung story mismo na Rainbow. Maybe you could share it po. Yung konsepto nitong project na to nanggaling kay JC Rubio. Dito po siya. JC. Nasa si JC. Ayun, kinontak ko ni Nessa, nag-present sila sa akin ng pitch deck at na-impress ako dun sa story concept, may beginning and middle and end na siya. And yun, so nag-meet kami sa library at nag-brainstorm kami kasama si Ange, si JC, si Nessa, at ang mga kasamahan ng team nila. Doon na, naglakbay yung material hanggang sa ano. Thank you so much po. Follow na po. Diretso na ako din sa ating sa mga listeners natin. Tulungan na din mga sir. Magandang hapon. Ito po ba yung una yung pasok sa MMFF? Good afternoon, sir. Ano nga po ulit yung tanong niyo, sir? Sorry po. Yung unang-unang mong pagsalang sa MMFF? Yes, yes, sir. Gusto mo anong pakiramdam na ikaw ay napasok na? Finally, in goals. Actually, sir, the very first time na napasali ako sa MMFF, para nagkaroon before yung meant to be with Bossing and Miss Don Sulueta. Pero very special participation lang ako, like, sobrang bilis lang. But this time, nabigyan ako ng oportunidad na makagawa ng isang MMFF project. And I'm just so grateful because, to be honest, last year when I was watching Firefly, parang nung pinapanabas na yung end credits, bigla ko lang naramdaman at sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF project. And somehow na-manifest po siya lahat. And it was very challenging at first because ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginide nila ako throughout the process of this project. At hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito ng sambayan ng Pilipino. Pumirma ka agad na kasubok yung pelikula nito. Sorry po, sir. What made you interested dun sa particular aspect na role mo dito? Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita. Gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months, nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV. Because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space. At yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us.
makikipagkwentuhan siya, hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito, pero hahayaan ka niya, and then you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neo Tempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis na Filipino star ngayon and Pangmasa. Afternoon. Hey Dennis. Dennis, parang comeback mo to sa Metro Manila Film Festival. Paano ka nag-prepare doon sa character? At saka yung reaction mo na parang kailan at anniversary ng Metro Manila Film Festival. Saka ka nakasali. Thank you. Well, feeling ko po, napakaswerte po na maging parte nitong ng grupo na to para po itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script. Bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at kurot talaga. At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo ang first time yung material, yung apektuhan ka na agad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista, mga kasama ko syempre sa pamumuno ni Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV, madalas yung kami napapanood sa TV, meron kami mga roles na ginagampanan na markadong characters na napapanood sa television, halos araw-araw. So dito, minabuti namin na talaga ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kinailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya, parang ayaw niya muna magsalita. So, ayun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang, makikita niyo dito sa pelikulang to, mas less yung dialogue and makikita niyo kahit nagtitinginan pa lang, maintindihan niyo na kung ano yung gusto mong paliwatig na kwento, gusto mong eksena. Pero Dennis, ano yung challenges physically meant? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan ko mag-use ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko rin dito sa industriya, kailangan may ipakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga kaluluwa. Thank you very much.